maghahari, magalak ang kapuluan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Para po sa awit ng pagpupuri, awitin po natin ang There's a Party. Nais ko bang maibsan ang basta So, ang ating pong sunrise service ay online pa rin po, alas 5 po ng umaga. At tingnan nyo na lang po ang ating Facebook ng San Juan de Mata. At sabay-sabay po tayong magbubukas para marinig po natin ang mensahe ng Panginoon sa kanyang pagkabuhay na maguli. So, yun lamang po yung mga pahayag, kaya nga tangkilikin po natin, no? Sa kabila ng pandemya, pero ang Panginoon ay gumagawa pa rin sa ating mga buhay. Okay, magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid, lalo na sa mga nasa bahay. Gaganapin po natin ang ating 7 last word sa ating online. Ang ating 7 wika na sinambit na ng ating Panginoon na napakahalaga sa kasaysayan ng panahon, na patuloy na ipinagdiriwang ngayong mahal na araw. Bago po natin matunghayan yung mga 7 wika at mga magsasalita, ibigyan ko muna po ito ng magandang background o panimula. At ganito pong sinasabi, at nang dumating sa dakong tinatawag na bungo o Golgota, ay kanilang ipinapos sa krus at ang mga tampalasan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ang pisikal na pagpaparusa o pagdurusa ni Jesus ay matindi. Nagsimula ito sa paghahampas at pagpalok na literal na bumanat ng mga piraso ng balat at gumawa ng malalim ng mga hiwa sa kanyang likuran. Maraming mga taong namatay mula sa isang paghampas tulad nito. Pagkatapos
nagputong sila ng isang korona ng tinik pababa sa kanyang ulo. Ang malalim na mga tinik na karayom ay pumunit sa balat ng kanyang sintido at ang dugo ay umagos pababa sa kanyang mukha. Binugbog rin nila siya. Sa mukha, dinuraan siya at nangapunit ng malalaking piraso ang kanyang bigote at balbas gamit ng kanilang mga kamay. Pagkatapos, ginawa siya ng krus at ipinabuhat sa kalye ng Jerusalem, sa lugar na pagbibitayan sa kanya, na tinatawag na Kalbaryo. Sa wakas, malaking mga pako ang ipinako sa kanyang mga paa at sa ibaba ng kanyang mga kamay, kung saan ang palad at ang pulso ay nagtagpo. Ganito siya ipinako sa krus. Sinasabi ng Biblia sa Isaiah 52:14, marami ang nagulat nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya, halos hindi siya makilala ng sinumang tao. Nasanay na tayo sa ipinakikita ng mga Hollywood na mga aktor na gumaganap kay Jesus sa pelikula, lalo na po yung The Passion of Christ. Ang mga pelikulang ito ay hindi sapat kailanman na ipinapakita ang malalalim na pagkatakot sa pagkabrutal na pagpako sa krus. Ang nakikita natin sa pelikula ay wala sa tunay kumpara sa naranasan ni Jesus. Hindi siya ang pasyon ni Kristo na ating nakikita kung anong tunay na naganap sa Kanya. Ito'y terrible. Mga bitak ay bumukas sa Kanyang anit, ang dugo ay umagos pababa sa Kanyang mukha at leeg. Ang Kanyang mga mata ay halos na magang gusto. Ang Kanyang ilong ay nabiyak at ang Kanyang mga buto ng Kanyang pisngi. Ang Kanyang mga labi ay nagdurugo at napunit. Ito'y naging mahirap na mukhaan. Ganito ang tunay na pangyayari na hinulaan ni Propeta Isaias na nagdurusang alipin, ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Ang pagkukutya at pagdudura ay hinulaan ng mga propeta. Sabi ko rito, hindi ako gumanti ng bugbugin nila ako. Hindi ako umibo ng insultuin nila ako. Pinabayan ko silang bunutin ang aking balbas at luraan ang aking mga mukha. Dinala tayo nito sa krus at ipinako si Jesus. Doon tumutulo ang dugo habang nakabitin siya sa krus. Ibinigay niya ang 7 maikling kasabihan at sa sandaling ito, bigyan po natin ng patungkol sa mga salitang iyon ni Jesus sa krus. Tayo po yung muna'y manalangin. Mapagpala at dakila naming Ama, sa oras kong ito, muli mangusap ka sa amin. At ang banal mong Espiritu ang siyang sumaamin, ang magkaroon ng karunungan lalo na sa pagpapahayag ng iyong mga salita na siyang aming bubulayan ngayong umaga. At ikaw nawa ang manahan sa bawat isa, lalo na po sa mga gagamitin mong mga anak mo na siyang itatayo sa lugar na ito. Pagpalain mo po kami at higit ang mga makaririnig ito na iyong mga anak na nasa kalang sarili-sariling tahanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Habang hindi karapat-dapat, magkukulan ng bag at wagas mong pansita. Habang walang kakayanan, surian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako
ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan at kalwalhatian. Salamat sa tulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan at kalwalhatian. Salamat sa tulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Sa sukdulang biyaya mo. Ngayon mga minamahal, ang unang wika, ito'y tinawagang salita ng kapatawaran. At nang dumating sa dakong tinatawag na bungo, ay kanilang ipinakosya roon sa krus. At ang mga tampalasan o yung mga kriminal, isa sa kanan at isa sa kaliwa. At sinabi niya Jesus, Ama! Patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Iyan ang dahilan kung bakit nabayubay si Jesus sa krus upang patawarin ang iyong mga kasalanan. Alam niya na siya'y papatayin bago siya pumunta sa Jerusalem. Ang banal na kasulatan, lalo na ang bagong tipan, ay nagtuturo na sadyang pinayagan niya ang kanyang sarili upang maipako sa krus para magbayad ng mga kasalanan sa akin at sa ating lahat. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay nang minsan para sa inyo sa mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Ang sabi ni Apostol Pablo sa mga iglesia ng Corinto 15:3, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi ng kasulatan na nalangin si Jesus, Ama, patawarin mo sila. Habang nakabayubay siya sa krus,
Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Bawat tao na nagtitiwala ng lubos kay Jesus ay napapatawad. Ang kanyang kamatayan sa krus ay nagbayad ng multa o ransom para sa iyong kasalanan. Siya po ang tumubos. Ang kanyang dugo ay naghuhugas ng iyong mga kasalanan, papalayo sa kapahamakan. Ang taong hindi marunong magpatawad, walang kalayaan. Masarap ang magpatawad kaysa tayo ang humihingi ng tawad. Ang pagpapatawad ay tanda ng pag-ibig, at pag-ibig mo ang iyong kaaway, ito ang perpektong pag-ibig. Na ito ang ginawa ni Jesus. Sabi niya, ibigin mo ang iyong kaaway. Sa halip maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Efeso chapter 4, verse 32. Sa kabila ng kirot, hapdi na nararamdaman ni Jesus, nagawa pa niyang pangatwirinan tayo, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang salitang hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa, wala sa sarili ang mga tao sa pagpatay sa ating Panginoon. Ibig sabihin, sa panahon na hindi natin nalalaman ang ating mga ginagawa, may Diyos na laging nakaandang magpatawad sa atin. Kailangan ng dakilang pagpapatawad sapagkat sa ating nasirang relasyon sa ating kapwa at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang mabuting balita ang nais ng Diyos ay handang magpatawad doon sa mga nais patawarin. Ang unang wika ay the prayer of forgiveness. Therefore, forgive and forget. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat para po sa ating pangalawang wika na matatagpuan sa Lucas chapter 23 verses 42 to 43. At sinabi ni Jesus, alalahanin mo ako. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Lucas 17, chapter 17, verse 5. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon na dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung naging sinlaki lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikamorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Mateo chapter 15 verses 25 to 28. Ngunit lumapit kay Jesus ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo, at noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mga talatang nabasa ay ilan lamang sa mga pangyayari na kung saan nasusulat ang pananalig at pananampalataya ng isang tao sa ating Panginoon. Kagaya din ng paglalakad ni Simon Pedro sa gitna ng tubig, ngunit nung nasa kaligitnaan na siya, ay lumubog siya. Kaya't sinabi ni Jesus, nasaan ang pananampalataya mo? Napakaliit ng pananalig mo. Katulad ng isang salarin na nakasama ng ating Panginoong Hesukristo na napako sa krus, agad siyang sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At hindi lamang basta pananampalataya, kundi malakas at matatag na pananampalataya. Pagkasabi niya pa lang sa ating Panginoon na, Panginoon, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. At ang sagot ng ating Panginoon, ngayon di isasama kita sa paraiso.
Sa nasabi ng ating Panginoong Hesukristo, sa isang salarin ay lubos na nagtitiwala at nananalig sa ating Panginoon. At ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi nagtanong. There is no requirement, ika nga. Walang tanong-tanong. Hindi tinanong ng ating Panginoon kung mabait ba siya. Hindi niya rin tinanong kung mayaman ba siya. Pero walang kahit na ano, ngunit nasukat ng Panginoong Hesukristo ang laki ng pananampalataya ng salaring ito. At ano ang ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo? Ngayon di, isasama kita sa paraiso. At sino nga ba ang hindi naghahangad ng paraiso? Ang taong nananalig at sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay tunay na nasa paraiso. Kung ikaw ay pinagpala, kung ikaw ay hindi nabibigatan sa buhay, kung ikaw ay may kaligayahan, at kung ikaw ay may katahimikan, ikaw ay nasa paraiso. Sa Roma chapter 1 verses 17, inihahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Tunay nga, meron lamang dalawang uri ng tao sa mundo. Tayo ay nahahalin tulad sa dalawang salarin. Sa unang salarin na nakasama ng ating Panginoong Hesukristo na napako sa krus, na isang mapagpaimbabaw, makasarili, at naghahangad ng mga makamundong gawa. Naniniwala na may Diyos, ngunit hindi nananalig at hindi sumasampalataya. At ang pangalawang salarin na lubos na ipinagkakatiwala ang lahat sa ating Panginoong Hesukristo. Sa ating pagbubulay-bulay, sa araw na paggunita ng pagliligtas sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, kanino natin ihahalin tulad ang ating mga sarili? Sa unang salarin ba o sa pangalawang salarin? Kung sino man ang pumili sa pangalawang salarin, binabati kita kapatid, pagkat ngayon di isasama ka sa paraiso ng ating Panginoong Hesukristo. Pagpalain nawa tayong lahat sa pangalan ng Ama. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po yung napag-utusan na banggitin ng ikatlong huling salita ng ating Panginoong Hesus na matatagpuan sa 1:19 verse 26 to 27. Ito yung sinasabi. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. So makikita kasi natin dito sa part ng ina, which is siya si Mary, di ba? So masakit para sa kanya yung nangyari kay Jesus, yung makita mo yung anak mo na pinapahirapan, makita mo yung anak mo na pinagtitripan, pinagkakatuwaan ng mga alagad, ng mga kaaway no, ng mga sundalo. Makita natin yung ibang tao ayaw na ayaw siya, di ba? Tapos gusto nila ipako pa, di ba? So makita natin doon yung sakit sa part ng ina na mawawalan siya ng anak. Di ba karaniwan yung nangyayari is yung anak ang naglilibing sa magulang. Pero sa nangyari dito is yung ina, siya yung naglibing sa kanyang anak, which is si Jesus. Yun. Bale, masakit para sa magulang na makitang ganun yung nangyayari sa anak, na ililibing niya yung mismo yung anak. So makita natin mula umpisa yung pagpapahirap pa lang kay
Jesus nun dun sa ng mga sundalo. 'Di ba? Nakikita natin na nandun na si Mary na pinapanood yung pangyayaring yun. Na nakikita niya pinapahirapan yung anak niya. Pero wala siyang magawa kasi bantay sarado yung lugar na yun. Kahit na gusto niyang sacrifice yung sarili niya, siya nalang saktan kesa sa kanyang anak. Pero wala siyang magawa. So, hanggang sa ipako, wala siyang nagawa. Kaya parang masakit sa kanya na ganun yung mangyayari sa anak niya na ipapako sa cross, ganun. Sa kay John, kasi kay Juan niya nabanggit ito kung hindi ako nagkamali na binigay niya ng authority si John na maging ina ang kanyang nanay na si Mary. Na kung makita natin si John naman alagad siya ni Christ dito, di ba? So parang hindi siya parang masakit talaga din sa part ni John na mawalan ka ng teacher, 'di ba? Teacher si Christ dito. So simula umpisa siya yung nagturo, siya yung nagmulat kay John. So di ibig sabihin nun nasanay si John sa turo ni Jesus doon. So masakit sa kanya na makita yung Diyos, makita si Jesus na sinasaktan. Wala rin siyang magawa, pero wala talaga wala siyang magawa sa part na yun. Kaya tiniis na lang nila. So makita natin masakit din sa kanya yun. Kahit na hindi niya kadugo si Jesus doon. Siyempre, si Jesus yun na nakasama niya simula nung tinawag siya. So, masakit yun kung kunwari ikaw, may kaibigan ka na nakasama mo sa matagal na rin na panahon. Tapos makita mo papahirapan. Di ba masakit din sa atin na makita ang ganun. Lalo, paano pa kaya pag itong kay John, sa part ni John tsaka ni Jesus Christ na pinapahirapan si Jesus Christ tapos walang magawa si John. So, masakit sa kanya yun. Sa pangyayari dito, pinakita ng Panginoon kung gaano niya tayo kamahal. Kasi, ang dami na niyang pinagdaanan, di ba? Pinahirapan na siya, kinutsa na siya, pinako na siya sa cross, pinagbuhat siya ng cross. Tapos, pero nabanggit pa niya yung ganun part na kahit na ang dami niyang nangyayari sa kanya, kahit ang daming paghihirap niya, nasabi pa niya yun na inuna pa niya yung kalagayan ni Mary tsaka ni John na maiiwan niya kasi syempre mamatay siya sa part na yun. May mga maiiwan siyang tao. Pero naisip pa niya yun bago yung sarili niya na ganun yung pinagdaanan niya, pero inisip niya yung mga ibang tao. Yung bang binigyan niya ng kapalit yung part niya na may kakalinga sa kanyang iiwan na ina, may kakalinga sa kanyang iiwan na alagad. So nakita natin doon na inunan niya yung kapakanan ng iba bago yung sarili niya, di ba? Sa ating kaya, kung ikaw is nagkakaroon ng problema, tapos feeling mo na hindi mo na kaya, tapos may isip mo pa ba yung ibang tao? Kung siguro, yung iba nating napapansin ng mga tao na namamroblema, hindi na nila naisip yung iba kasi nahihirapan na sila. Ba't mo pa bibigay yung oras mo sa iba na may problema rin naman ako, di ba? Tapos bibigyan pa bakit na ng time, parang ganun yung mga ibang tao na iniisip pa rin nila yung sarili nila. Kapag may problema sila, natural, sarili mo yun. Kung ako kunwari, may pinagdadaanan ako, kunwari, stress ako, depressed ako, tapos may makikita akong tao na nahihirapan din sa problema. Though, sabihin natin the same problem. Tutulungan ko pa ba siya nahihirapan niya rin ako harapin yung problema na yun. Diba? Parang ang hirap isipin yung ibang tao bago tayo, diba? Pero dun sa part na yun na binigyan ng ating Panginoong Hesus yung sa mga oras na yun yung kahalagahan ng dalawang tao na kahit na ang dami yung pinagdadaanan, naisip pa rin yung kapakanan ng dalawa.
na kahit ang hirap-hirap na ng part niya, nakapako na siya, syempre nahihirapan siya nun. Mahirap yun ang sasakit ng mga pinaggagawa sa'yo tapos naisip mo pa sila. Yun. Kaya nating maipakita yun sa iba kahit na marami tayong pinagdadaanan tsaka naiisip. Kagaya ng ginawa ni Christ. So, kung i-apply natin sa buhay natin, kahit na meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay, siguro bigyan pa rin natin ng pansin yung mga taong iba na nakapaligid sa atin. Kasi hindi natin alam kung bakit ganun yung nangyayari sa kanila. Kaya kahit na may mga pinagdadaanan tayo, kailangan pa rin natin intindihin yung mga ibang tao kasi may problema din siya. Kagaya ng ginawa ng ating Panginoon na may nararamdaman na siya pero inisip pa niya yung kapakanan ng iba, diba? Hindi ba masarap din yun sa feeling na tinanggal mo yung pagiging selfish mo bilang tao? Tinanggal mo yung pagiging selfish mo kasi binigay mo yung panahon mo sa iba na kahit na may problema ka, kahit na may pinagdadaanan ka, binigyan mo siya ng time para matulungan, di ba? So, sana gawin natin yun yung ganun na ginawa ng ating Panginoon na bigyan pa rin ng panahon yung ibang tao na matulungan bago yung sarili natin na kahit nahihirapan tayo, try pa rin natin yung best natin na makatulong sa iba kahit na may pinagdadaanan tayo. Sana matulungan din natin yung iba kasi yun talaga yung sense ng isang sense ng buhay natin para makatulong sa iba. Kaya kahit na mahirapan ka, ayos lang basta makatulong ka sa iba. Iba yung pakiramdam ng ganun. Kaya kahit na hindi mahal na araw, kahit hindi Pasko, kahit hindi bagong taon, kahit hindi mga kung ano-ano pang mga celebration yung pwede natin makaharap na nagiging masaya yung mga tao. Kahit hindi ganun, kahit araw-araw sana is makipakita natin yung ganun na ginawa ng ating Panginoon na isipin yung ibang tao bago yung sarili nating kapakanan. So, sana is may matutunan tayo sa mga maririnig pa nating mga salita, yung huling salita ng ating Panginoon. Dahil hindi niya sinabi yun ng parang bigla niya lang sinabi, hindi ganun. Dahil merong ibig sabihin ng bawat salita ng ating Panginoon dun sa cross, yung huling 7 wika niya. Kaya sana pakinggan natin ng maigi at sana is may matutunan tayo sa bawat huling salita at sa bawat mensaheng maririnig pa natin sa susunod ng mga magme-message. Kaya maraming salamat. Isang mainit at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang ika-4 na huling wika ng ating Panginoong Hesus ay matatagpuan po sa Mateo chapter 27 verses 45 to 46 na sinasabi, "Mula nga ng oras na ika-6 ay nagdilim sa ibabaw ng buong sangkalupaan. Hanggang sa oras na ika-9 ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani. Sa makatwigid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabaya?" Hanggang saan ang pagtitiwala mo sa Diyos? May isang babae ang nagkaroon ng kanser at tinanong niya sa Diyos kung bakit. Ayon sa kanyang patotoo, sumagot ang Diyos sa kanyang kalooban ng isa ring tanong, "Anak, hanggang saan ang pagtitiwala mo sa akin?" May mga tanong sa buhay natin na walang madaling paliwanag. Ang pandemyang COVID-19 na nararanasan natin sa kasalukuyan, ang kamatayan ng isang mabuting tao,
ang biglaang pagkakasakit ng isang mabuting pastor, ang pagkakasunog ng isang tahanan o bahay, at kung bakit hindi pa nakakamit ang promotion sa trabaho at marami pang iba. Ilang beses na rin ba nating narinig sa tao, Diyos ko, bakit po ba nangyayari ang mga bagay na ito? Bakit naman kami iyong pinabayaan? Naranasan din ito ng aking namayapang ama dahil sa pagkakaroon niya ng sakit sa puso at dinaglaon na uwi sa kidney failure na kung saan kailangan sana niya ng dialysis pero hindi na niya nakakayanin dahil na rin sa kanyang katandaan at nauwi ito sa tiyak na kamatayan. Napuno ng pagtatanong ang kanyang buhay ng mga bakit sa Diyos. Si Jesus naman ay nagtanong ng bakit sa Ama. May isang uri ng suffering na pinapayagan ng Diyos dahil mayroon siyang mas makabuluhang dahilan. Ito ang mga tinatawag na meaningful sufferings. May mga bagay na mahirap unawain na maaaring ipagawa sa atin ng Diyos para sa kabutihan ng mas nakararami. Halimbawa na rito ang sakripisyo ng mga bayani, lalong-lalo na yung mga bayaning frontliners natin sa ngayon na nakikipaglaban sa COVID-19, o ang sakripisyo ng isang magulang para sa anak. May mga bagay din na masakit, mahirap tanggapin, o mahirap ipaliwanag, na pinapahintulutan ng Diyos sa buhay natin at Diyos lamang ang nakakaalam kung bakit. Maiintindihan din natin ito sa katagalan. Halimbawa na lang ang buhay ni Jose sa Genesis na kung saan pinagtangkaan siyang patayin ng kanyang mga kapatid, ngunit sa kalaunan na konsensya sila rito at ipinagbili na lamang siya, naging alipin at sa kahuli-hulihan ay naging gobernador ng Ehipto na kung saan naisalba rin niya yung buhay ng kanyang mga kapatid at gayon din ng kanyang ama. Ang naganap sa buhay ni Jesus ay isang meaningful suffering. Gumawa siya ng sakripisyo para sa ikabubuti ng lahat ng tao. Ang hindi pagsagot ng Ama sa kanyang mga bakit ay pansamantala lamang dahil ang dulo ng kanyang sakripisyo ay tagumpay para sa Diyos. Alam ni Jesus ang sagot sa kanyang tanong, kaya sa pananahimik ng Ama, lubos pa rin ang kanyang pagtitiwala. Ang salitang ito ay may kinalaman sa awit 22. Ito ay awit o panalangin na nagsimula sa pagtatanong sa Diyos at nagwakas naman sa pagtitiwala sa katapatan ng Panginoon. Kung uutusan ka ng Diyos na dumaan sa mahirap na sakripisyo alang-alang sa ikabubuti ng marami, susunod ka ba at magtitiwala sa pansamantalang pananahimik ng Diyos? Bilang alagad ni Kristo, huwag sana tayong matatakot na humarap sa mga sakripisyo ng paglilingkod. Huwag nating pababayaang manghina ang ating pananampalataya. Tapat ang Diyos at matuwid. Hindi niya bibitawan sa ere ang kanyang mga lingkod. Ang Diyos, bagamat minsan ay nananahimik, ay mananatiling tapat. Hindi kailanman tatalukuran ng Diyos ang sinumang hindi tatalikod sa Kanya sa gitna ng pagsubok. Kung kaya, ang wakas ng awit 22 ay panalangin ng pagpupuri at pagtatagumpay sa kabila ng paghihirap at pag-iisa. Kapag tayo ay sumusunod sa Diyos sa Kanyang panawagan upang magsakripisyo para sa ikabubuti ng mas marami, darating din tayo sa puntong magdiriwang tayo sa tagumpay ng Diyos. Sa Diyos ang papuri. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Natapos po ang binigkas ng ating Panginoon sa ika-4 na wika na sa mga naunang nagsalita sa akin.
Kaya ang aking bibigkasin ngayon ay matatagpuan sa 119 verse 28. Sa tuwing piyesta ng Pasko, kinaugalian na ng gobernador ang magpasya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang bilanggong na nagngangalang Jesus o Barabas. Kaya't nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Ang mga tao na may sinulsulan ang mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan. Nahilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ang ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat, ipako sa krus. Bakit anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa silang isinigaw, ipako sa krus. Nang makita ni Pilato na wala siyang magawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo, sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao, pananagutan namin at ang aming mga anak ang pagkamatay niya, at pinalaya niya si Barabas, ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Kung alalahanin natin ang mga nagawa ng Diyos para sa atin, halimbawang walang nagawa ang Diyos para sa atin, ay karapat dapat pa rin siyang makatanggap ng papuri mula sa atin habang buhay. Ito'y dahil sa ginawa ni Jesus sa krus para mailigtas ka. Ang anak ng Diyos ay namatay para sa atin. Subalit sa kasamaang palad, nakakalimutan natin ang malulupit na mga detalye ng pagpapakahirap na ginawa ng Diyos para sa atin. Pangkaraniwan na lang sa atin ang paksan ito at di na tayo gaanong naapektuhan. Pero bago pa ipako sa krus ang anak ng Diyos, siya'y hinubaran, binugbog hanggang sa hindi na siya makilala, nilatigo, nilait, pinagtawanan, pinutungan ng koronang tinik at dinuraan. Inabusot kinutya ng mga taong walang puso, itinuring siyang masahol pa sa hayop. Pagkatapos ng halos wala na siyang malay, sa dami ng walang dugo, pinilit pa rin siyang magpasan ng isang napakabigat na krus paakyat sa isang burol. Doon ay pinako siya sa krus na kanyang dala, hinayaang dumanas ng matinding sakit at paghihirap at mamatay ng dahan-dahan. Habang unti-unting naubos ang kanyang dugo, pinanood siya ng mga tao, kinantsawan at ininsulto. Pinagtawanan nila ang sakit na kanyang nararamdaman niya at hinamon siyang patunayan ang kanyang pagka-Diyos. Kasunod nito, nang apuin ni Jesus ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan,
Tinalikdan ng Diyos Ama ang napakalupit na tanawin iyon nang mag-alas 3 na ng hapon dahil sa daming naalis na dugo sa kanya. Dahan-dahan niyang binigkas ang nauuhaw ako. Nang marinig ng isang sundalo ang kanyang sinabi, kumuha siya ng isang espongha at inilagay sa dulo ng isang kahoy at isinawsaw sa alak na maasim at diniit o dinampi sa kanyang bibig. Nang matikman niya ito, dahan-dahan na niyang iniyukayok ang kanyang ulo. Ti awan basol na anak ti Diyos na naibayubay iti cross, ti lasag na nadanar kadagiti baot, dagijay nga ima anasansan anang yunat amang bendisyon na ilansa iti kayo. Dagijay asaka anasansan nabannog iti panagserbi iti ayat na ilansa iti kayo. Ket amin dagijay nga intured na dagiti tegteg ti dara anagayos manipod iti ulo na kadagiti ima na kadagiti saka na ti ut-ut anang parigat iti bagina sika ti nakaigapuan ti panagtuok iti anak ti Dios anagibtur iti nagdagsen a basol gapu kenka. Kayang-kayang iligtas ni Jesus ang kanyang sarili. Ngunit kung ginawa niya iyon, ay hindi ka na niya maililigtas. Walang mga salitang maaaring maglarawan sa kadiliman ng sandaling iyon. Bakit hinayaan at tiniis ng Diyos na tatuhin siya ng ganon? Bakit? Para ikaw ay mailigtas mula sa isang walang katapusang pamamalagi sa impyerno at para ikaw ay magkaroon ng bahagi sa kanyang kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Isinuko ni Jesus ang lahat upang makamit mo ang lahat. Namatay siya para mabuhay ka magpakailanman. Yun lamang ay sapat na para patuloy mo siyang pasalamatan at purihin. Nang bigkasin ni Jesus ang nauuhaw ako, walang maglakas loob na bigyan siya ng tubig dahil natatakot sila. Kaibigan, hindi lamang sa tubig nauuhaw ang ating Panginoon, kundi nauuhaw siya sa mga taong hindi kumikilala sa Kanya at sumasampalataya. Ganon din nauuhaw siya sa mga tumanggap na nanlamig sa pananampalataya. Sa kabila ng pagsakripisyo ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ang tanong, ano naman ang pwede mong ihandog o gawin para sa ating Panginoon? Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayon nga po ang ating selebrasyon ng pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. At katulad ng mga naunang mga nagsalita, ang lahat ng kanilang mga binanggit ay ang mga salitang namutawi sa bibig ng ating Panginoong Hesus nang siya ay nakapayubay sa krus ng Kalbaryo. At sa umagang ito, mga kapatid, ang nais ko pong ibahagi sa inyo na siyang naibigay sa atin na talata ay ang ika-6 na wika ng ating Panginoong Hesus. At ito ay walang dilitiba kung hindi ang naganap na. Matatagpuan po natin sa banal na kasulatan sa aklat ni San Juan sa kabanatang 11
talatang 30. Sa wikang Ingles na siyang pinagbatayan ko sa aking mensahe, ang sabi ay, Jesus therefore received the vinegar. He said, "It is finished." And he bowed his head and gave up the ghost. Nang matanggap ng ating Panginoong Hesukristo ang suka na ipinainom sa kanya, ay iniyukayok niya ang kanyang ulo at sinabing, naganap na. Dalawang kataga, dalawang salita na binigkas ng ating Panginoong Hesukristo, subalit ito po ay punong-puno ng kahiwagaan, punong-puno ng palaisipan, at punong-puno ito ng pag-ibig. Pag-ibig na ang ibig sabihin ng kanyang sinabing naganap na. Lahat ay nangyari na. At ang lahat ng inihula simula sa kanyang pagkapanganak hanggang sa siya ay dakpin upang pagbayarin sa kasalanang hindi niya ginawa. Lahat ng mga pag-alipusta, lahat ng mga paghihirap na kanyang naranasan sa krus ng Kalbaryo ay kanyang tiniis. Bilang tao siya nung panahong yaon, talagang naramdaman ng ating Panginoong Yesus ang lahat ng hirap, ang init, ang sakit na idinulot ng paghampas sa kanya, ang pagsusuot sa kanyang ulo ng koronang tinik na naging sanhi ng pag-agos ng dugo mula sa kanyang ulo, umaagos sa kanyang mukha. Lahat ng kanyang naranasan nang ipakiusap niya sa kanyang ama na kung maari ay alisin sa kanya ang paghihirap na ito. Damdamin ng isang tao. Dahil sabi ko nga po nung kapanahon ng iyon, siya ay tao dahil siya ay nagtatawang tao. Kaya't lahat ng maaring maramdaman ng isang tao ay naramdaman niya. At nang sabihin niya na, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Dahil marahil hinahanap niya ng mga sandaling iyon ang presensya ng kanyang ama sa kanyang tabi. Subalit, alam nating lahat at na ang ating Panginoon ay sinugo ng kanyang ama. At siya at ang kanyang ama ay iisa. Ang kanyang pagsigaw ng naganap na, sigaw ito ng nagtagumpay. Kapag ka nagtatagumpay tayo sa anumang larangan, maaring sa larangan ng kompetisyon, ay madarama natin ang kasiyahan
ang kaligayahan dahil nangyari yung ating inaasahan. Subalit, kakaiba itong naranasan ng ating Panginoon. Sa kanyang pagsigaw ng naganap na, katulad ng aking nasabi kanina na natapos niya na ang lahat, nangyari na ang lahat, pati ang mga inihula na dapat na mangyari ay nangyari. Kaya, naganap na. It is finished, ang sabi sa katagang English. At ang sigaw na iyon ay sigaw na punong-puno ng pagtatagumpay. Punong-puno ng pagtatagumpay na talagang nagampanan niya ang dapat na mangyari sa kagustuhan ng kanyang Ama na nasa langit. Ang matubos, ang sansinukob, ang sanlibutan sa kasalanan. Nais kong isipin natin doon sa sigaw ng pagtatagumpay ng ating Panginoong Hesus na naganap na. Naganap na, nagampanan niya na yung papel na dapat niyang gampanan dahil ito ang kagustuhan ng kanyang Ama na nasa langit. Isipin po natin na nang sandaling sabihin ng ating Panginoong Jesucristo na naganap na, tayo rin ay nagtagumpay. Tagumpay tayo mga kapatid dahil sa halip na tayo ang nasa krus na nakapako, sa halip na tayo ang hinahampas kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan, ay nalampasan natin yon dahil inako lahat ng ating Panginoon. Bagamat wala siyang nagawang kasalanan, tinanggap niya lahat, nangyari lahat sa kanyang buhay bilang isang tao na nabuhay dito sa mundo. Kaya nga mga kapatid, isipin natin, kung hindi kaya inako ng ating Panginoong Hesus, hindi niya tinubos ang mga kasalanan natin. At sa tuwing magkakasala tayo, ay tatanggap tayo ng parusa. Ano kaya ang ating magiging kalagayan? Ano kaya ang makikita sa atin? Subalit, tunay na ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesucristo ay napakadakila. Kung kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na siyang umako sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, sa nangyaring ito na taon-taon ay ating ginugunita. Ginugunita natin ang mga bagay na naranasan ng ating Panginoong Hesus. Na kung hindi sa Kanya, tayo sana ang nagdaranas ng ganitong pagdurusa. Hindi po ba napaka-halagang isipin
pagbulay-bulayan natin na hindi lamang sa panahon ng Kwaresma, hindi lamang sa panahon ng tinatawag nating Holy Week o mahal na araw, nagugunita natin ang mga bagay na ito. Kung hindi, nararapat lamang, mga kapatid, na sa bawat sandali ng ating buhay, habang tayo ay may hininga, nararapat lamang na ang mga pangyayaring ito na naganap sa buhay ng ating Panginoon ay hindi natin dapat malimutan sa ating buhay. Dahil kung hindi niya tayo inibig ng isang napakadakilang pag-ibig at hindi nangyari ang mga pangyayari ito, marahil hindi natin alam kung ano ang ating kasasakitan. Kaya nga po, katulad ng inusal ng ating Panginoong Jesus, naganap na. Nangyari na ang lahat. Natupad na ang misyon na ibinigay sa Kanya ng ating Panginoon, ang Kanyang Ama na nasa langit. Kaya, parapat lamang, mga kapatid, katulad po ng aking binanggit, na patuloy nating pagbulay-bulayan sa ating mga sarili, sa ating mga buhay. Ang nangyari ito sa ating Panginoon, hindi lamang sa panahon ng ganitong Kwaresma at mahal na araw, kung hindi sa bawat sandali ng ating buhay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, tunay na hindi po namin maihayag ng lubusan ang amin pong pasasalamat. Hindi kayang ipaliwanag sa salita, Panginoon, ang hiwagang dinala sa sangkatauhan ng ginawa mong pagsasakripisyo at pagliligtas sa aming mga kasalanan. Kaya nga po, dakilang Diyos, ang aking pandalangin, tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na maibahagi namin ang iyong mga karanasan at paghihirap, at patuloy na pagbulay-bulayan po namin sa aming mga buhay ang mga bagay na ito. At nararapat lamang na isipin namin, dakilang Diyos, na Ikaw na aming Panginoon at tagapagligtas ay Siya lamang ang aming kikilalaning Diyos. Ikaw lamang, dakilang Diyos, ang aming tatawagin Panginoon at sariling tagapagligtas. At ang dalangin namin, Panginoon, sa sangkatauhan, tanggapin ka sa kanilang mga puso. Katulad ng sinasabi sa Juan 3:16, na kung ang sino man sa Kanya ay sumampalataya
ay hindi mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang aming panalangin sa sangkatauhan na tanggapin ka ng lahat ng tao bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Higit lalo na Panginoon sa aming kapanahunan sa kasalukuyan. Na tunay na kailangang ikaw ang aming tawagan dahil ikaw nga ang aming tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at dakilang tagapagligtas. Amen. Narinig natin ang unang wika, Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang ikalawa naman ay salita ng kaligtasan. Ang ikatlo ay salita ng pagmamahal, ugnayan ng magulang sa anak. Ang ikaapat ay salita ng pagdadalamhati. Ang ikalimang salita ay salita ng pagdurusa. At ang ikaanim ay salita ng pagbabayad ng kasalanan. At ngayong ikapito, pagsuko sa Diyos. At si Jesus na sumigaw ng malakas na tinig at nagsabi, Ama, sa mga kamay mo, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Lucas 23:46. At pagkasabi nito ay nalagot ang kanyang hininga. Ipinakikita rito ni Jesus ang kanyang ganap na pagsuko sa Diyos. Ang Ama sa kanyang huling salaysay bago ng kamatayan. Ang dakilang si Spurgeon o the Great Prince of the Pulpit ay nagpunta na ipinakikita nito ang pinakaunang naitalang salita ni Jesus. Di baga talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking Ama? Maliit pa lang ang ating Panginoon, nandun sa bahay ng kanyang Ama. Mula sa una hanggang huli, ginawa ng magagaspang na senturyon na nagpako sa kanya sa krus ay tumayong nakikinig sa pitong mga kasabihang ito, yung mga Roman soldier po. Ang senturyon ay nakakakita ng maraming pagpapako sa krus, ngunit hindi pa siya nakakita ng kahit sino mamamatay sa paraan na namatay si Jesus. Lahat ng senaryo, nangaral ang ating Panginoon. Nangaral siya ng isang nakamamanghang pangangaral habang ang kanyang dugong buhay ay umaagos papalabas sa kanya. Kaya nga sa verse 47, at nang makita ng senturyon ang nangyari, niluwalhati nila ang Diyos na nagsasabi, tunay na ito isang taong matuwid. Mga kapatid, ang taong matuwid hindi nagdalagay ng sakit sa kanyang damdamin. Ang senturyon na yun ay nag-isip pa ng higit patungkol kay Jesus at nagsabi, katotohanan ang taong ito'y anak ng Diyos. Doon pa lamang sa mga senturyon na hindi mananampalataya na nagpako sa kanya, nagpatotoo na. Kaya nga sa kabila ng pinarusahan siya, may naniwala. Siya ay anak ng Diyos. Siya ay bumangong buhay, pisikal mula sa pagkamatay. Pumaitaas siya sa langit at umupo siya sa kanang kamay ng Diyos. Tayo ba, isinuko na natin sa Diyos ang ating buhay? Mayroon ilan ang nag-iisip na ang paniniwala sa Diyos ay sapat, ngunit mali sila. Walang maliligtas sa Diyos lamang. Sinasabi ni Jesus mismo, sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Si Kristo ay hindi isa sa mga maraming paraan upang lapitan ang Diyos, ni hindi ang pinakamahusay na paraan. Si Jesus ang nag-iisang paraan. Sa John 46, sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Tulad ni Jesus, isinuko niya sa Diyos ang lahat ng nasa Kanya. Ngayong pinagkatiwalaan mo na ba si Jesus? Kung hindi, ikaw ay nawawala. Gaano ka man kabuti, gaano ka man kadalas magpunta sa simbahan o basahin ng Biblia, ikaw ay mawawala kung hindi ka nagtitiwala kay Jesus.
Sino man ay di nagkakaroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko, sabi ng ating Panginoon. Si Jesus ang nag-isa na may dugo na makalilinis sa iyo mula sa kasalanan. Mangyayari lamang yan kung sasabihin natin, Ama, sa mga kamay mo, pinagtatagubilin ko ang aking Espiritu. Inilalagak natin, kahit sa panalangin natin pagkagabi, ibinibigay natin ang ating buhay. Sapagkat sa Diyos nang galing ang ating Espiritu, sa Kanya rin magmumula. Sapagkat sa Kanya nagmula ang ating Espiritu, dapat lamang na ibalik natin upang muli tayong gawing bagong Espiritu. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Sa burol nung dati ay may krus na luma sa gisag ng dusa't pagkutya. Krus ay tinatangi pagkat ang dakila ay dun nagpamalas ng awa. Ang pag-asa ko'y ang lumang krus, pagkat dun sa lako'y natapos. At sa langit, pansamo ko'y krus, ni Jesus ang katwiran ng Diyos. O ang krus na luma, hamak man sa mundo'y kayamanang tinuturing ko. Pagkat ang kordero ng Diyos sa dito, pinako noon sa Kalbaryo. Ang pag-asa ko'y ang lumang krus, pagkat dun sa lako'y natapos. At sa langit, pansamo ko'y krus, ni Jesus ang katwiran ng Diyos. Sa dugong bumahid dun sa krus na luma, may bighaning nakamamangha. Dun noon umagos ang dugo ng awa na sa kinagpawalang sala. Ang pag-asa ko'y ang lumang krus, pagkat dun sa lako'y natapos. At sa langit, pansamo ko'y krus, ni Jesus ang katwiran ng Diyos. Sa aking krus na luma, sa sampalataya, babatahin ang pangungutya. Darating ang araw, ako ay kukunin ni Jesus at lulwalhatiin. Pag-asa ko'y ang lumang krus, pagkat dun sa lako'y natapos. At sa langit, pansamo ko'y krus, ni Jesus ang katwiran ng Diyos. Ni Jesus ang katwiran ng Diyos.
Sige po, tayo po'y manalangin. Dakila naming Ama, napuspos ng biyaya at pag-ibig, kalakasan, at handang magkaloob ng lahat ng aming pangangailangan. Muli itinatalaga namin ang aming buhay, Ama, na minsan pa pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo ang mahalagang wika na tinuran mo, at ito'y binigyan ng mga kahulugan ng iyong mga anak. Pagpalain mo po sila at sa mga tahanan na nakarinig nito. Ama, padaluin mo po ang kapangyarihan mo upang sino mang manalig, magkaroon sila ng kaugnayan sa iyo, lalo na itong panahon ng pandemyang aming nararanasan. Kaya nga dakila namin Diyos, pagpalain mo rin po ang aming mga anak na nagmalasakit sa ganitong mga gawain. At gayon din idinadalayan ko rin po ang mga may karamdaman, lalo na sa panahon ngayon ng tag-init, nakakaramdam kami ng iba't ibang karamdaman. Kaya maaari po ba, Ama, sa iyong makapangyarihang kamay na umagos sa dugo ng Kalbaryo, mapatahan kami nun upang magkaroon kami ng kapangyarihan na dadaloy sa aming katawan at ang kapangyarihan na yun, Ama, ang siya magpapagaling sa amin. Pagpalain mo rin po ang mga gawain ng aming distrito at higit, Ama, ang gawain namin dito sa San Juan de Mata. Kaya nga, dinadalayan ko, Ama, mula bata hanggang kabataan sa mga senior citizen na hindi nakakadalaw sa ganitong gawain. Ama, dalayan ko po, alalahanin mo sila sa iyong makapangyarihang kamay. Pagpalain mo po sila ang bawat buhay na narito. Kaya Panginoon, muli iniaalay namin ang iyong buhay na mayroong parotoo na ipinagkaloob po sa amin. Ang lahat pong ito'y binabalik namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon mga minamahal kong kapatid, anak at mga magulang, sumainyo nawa ang bendisyon ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, na siyang nabayubay upang tubusin ng ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo, ang ating Panginoon si Kristo. At ang pakikipisan at paggabayan ng kanyang banal na Espiritu, siya nawang manahan sa atin, magmula ngayon, bukas at magpakailanman. Siya nawa. Amen. Bigyan namin ang manalig kay Kristo at lumawig pang aming pagtitiwala. Hangad namin ang sama-samang paglago at lumalim pa ang pananampalataya. Sumasambat, naglilingkod, nag-aaral nang malaman ang dakilang layon niya. Humahayo sa diwa ng pagmamahal, nagkakaisang kabataang Metodista. Si Kristo higit sa lahat, sa buong mundo'y sisiwalat upang makilala siya at madakila siya. Si Kristo higit sa lahat. Nangangakong manananan sa ating Diyos at kikilos ayon sa kanyang pangunguna.